hapunan. Kaya gutom na gutom ako ngayong umaga. Itlog. Boss. Luto na ang Bicol Express ni Boss J, mga boss. Bicol Express ala Boss J, mga boss. Magandang umaga, mga boss. Atok pa ako. Ay, ako. Nag-snow na naman kagabi. Napainit ko to eh. Parito ang itlog. Tapos na yung itlog namin. Ang dami. Napadami yung asin. Kaalat na. Ay, para kang kinukuryente, no? Bakit kaya ganun dito sa amin? Pag winter, ito na ang ating itlog. Let's go, mga boss. Trabaho na tayo ulit. Check ko yung gulong ko, medyo malambot sa bandang kaliwa ko, sa may harap.
Baka pahangin ang ulan ng tumamay. Pasok na tayo mga boss. Another day, another dollars mga boss. Trabaho na tayo. Mula sa bayang inibig, lumipad papuntang Canada. Pangarap ang gabay sa bawat hakbang niya. Si Jay dala ang tapang, pag-asang buo ang loob. Sa lamig ng bagong mundo, doon siya bumangon at kumilos. Kamera ang saksi sa bawat araw na pagsubok. Pinipili ang ngiti kahit minsan ay pagod. Kapwa OFW, kanyang inspirasyon. Ibinabahagi ang kwento ng dedikasyon. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada. Totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya. Para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y dinadala. J. Pinoy TV, dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OFW sa Canada. Minsan malamig ang gabi, minsan nakakalungkot, pero pangarap ng pamilya ang patuloy na kumakatok. Sa trabaho man o lakad, pinapakita niya na kaya ng Pinoy makipagsabayan kahit saan dalhin ng tadhana. Let's go. It's delivery day mga boss. Tuesday. Isa ka tayo. Hindi ako kumain ng hapunan. Kaya gutom na gutom ako ngayong umaga. Uwi na tayo mga boss at ako'y patuka pa ng aking kalapate. Mahina na yan mga boss. Hinaan pa natin ulit. Amoy na amoy sa loob ng bahay. Niluluto ko. Kaya, kanina bukas yung exhaust fan yan. Na nung niluluto ko siya nung umpisa pa lang. Eh ngayon medyo paluto na, so hinina ko na ng konti. Baka masunog pa. Wait lang. Sindihan natin tong aking paboritong amoy. Paborito ko to eh. Gusto ko yung amoy nito. Ayan. Kanina nagkukwentuhan kami ng mga katrabaho ko. At isa dun sa napagkwentuhan namin, yung kultura natin sa Pilipinas, yung tulad ng, alam niyo yung pagrespeto natin sa kapwa natin. Tinatawag natin ng sir, ma'am, lalo na kung bago lang natin nakasalamuha yung tao, di ba? Kasi dito sa Canada,
ang naobserbahan namin, ayaw nila nung tinatawag sila ng sir o ma'am. Ang sabi nung isang kababayan natin na meron kaibigan na Canadian, ang pakiramdam daw nila, ang tanda na nila pag tinatawag silang sir o ma'am. Mas gusto nila tawagin sila sa pangalan nila. Okay na sa kanila yon. Magandang pakinggan yun para sa kanila. Lalo na kapag nga naman kasing edadan pa lang namin, medyo bata pa, tapos tatawagin mo ng sir o ma'am. Parang iba yung dating sa kanila, sa pandinig nila. Yung ganun mga boss, yun yung naobserbahan ng mga kababayan natin dito. Kahit yung boss namin sa pinagtrabahuhan ko sa mga ilang kumpanya, at may mga katrabaho din ng mga Pilipino doon, mas gusto nila yung tinatawag sila sa pangalan nila. Boss na yun pero gusto nila tawagin sila sa pangalan nila. At dahil matagal na rin kaming magkakatrabaho doon sa isang boss namin na Canadian, siguro baka naunawaan na rin nila nung boss namin kung bakit namin sila tinatawag na sir o ma'am. Bilang pagrespeto ba? At ngayon dito sa bago naming trabaho sa Freshmart, ganun din yung tinatawag namin. Tinatawag na rin namin sila ng ma'am, sir, ganyan. Pero yung mga katrabaho namin puti, ang tawag nila ay yung pangalan ng may-ari. So kami mga Pinoy, hindi kami sanay ng ganun, di ba? Hindi tayo sanay ng ganun. Mas nakasanayan natin yung tawagin natin ng sir o ma'am ang ating mga boss. 'Di ba? So isa lang yung sa napagkwentuhan namin kanina na hindi normal sa Pilipinas pero normal dito sa Canada. Oh, 'di ba? Lagyan na natin yung ating talong. Ilagyan ko ng talong. Hindi kami gaano busy sa store kanina. Kapag winter talaga, slow talaga yung store. Yung benta ba?